Ito ay hindi isang karaniwang bagyo. Isa itong makapal at galit na kurtina ng tubig na humahampas sa windshield ng dambuhalang Kenworth na truck na para bang gusto nitong durugin ang salamin sa milyong piraso. Si Valerio, isang 55 taong gulang na lalaki na may magaspang at batik-batik na mga kamay at mga matang hinubog ng napakaraming milyang kalungkutan, ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang ugong ng diesel na makina at ang tuloy-tuloy na galaw ng mga windshield wiper ang tanging kasama niya sa nakalimutang bahaging ito ng kalsada, inabandona ng langit at ng mga tagapangalaga ng lansangan. Palaging pinipili ni Valerio na magmaneho sa gabi. Nilalamon ng dilim ang nakakaantok na tanawin at binibigyan siya ng pagkakataong maglakbay sa sariling isipan, kahit paminsan ay mas madilim pa ang mga iniisip niya kaysa sa madulas na kalsadang nilalakbay. Nagdadala siya ng kargamentong kahoy patungong Hilaga, tumatawid sa gitnang bahagi ng bansa, umaasang makarating bago sumikat ang araw. Pero pinapabagal siya ng matinding buhos ng ulan. Wala rin naman siyang pagmamadaling makauwi. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa, 5 taon na ang nakalipas, ang tinatawag niyang tahanan ay ang kabin ng truck na ito, gawa sa bakal at lumang balat, amoy malamig na kape at usok ng sigarilyo. Bigla na lamang ang maliwanag na xenon na ilaw ay lumusot sa kadiliman at nagpakita ng isang bagay na nagpapatigil ng tibok ng puso ni Valerio. Mga 200 yarda sa unahan, sa makitid at maputik na gilid ng kalsada, may mga anino. Hindi ito hayop na tumatawid at hindi rin ito sirang sasakyan. Mga tao ito, 4 na anyo, sunod-sunod na naglalakad, basang-basa at nilalabanan ang malalakas na bugso ng hangin na para bang gusto silang itulak sa gitna ng kalsada. Napakunot si Valerio na nigas ang panga sa tensyon. Lahat ng instinct na nahubog sa mga dekada ng pagmamaneho ay sumisigaw sa kanyang isip na huwag tumigil. Babala ito ng posibleng patibong. Sobra na siyang nakarinig ng mga kwento ng pag-atake sa mga liblib na daan kung saan ginagamit ang mga inosenteng mukha bilang pain para sa pagnanakaw. Nanatili ang paa niya sa gas pedal, buo ang loob na daanan lang ang nakakatakot na eksenang iyon at kalimutan. Sa dami ng paghihirap sa mundo, hindi naman siya bayani. Isa lang siyang pagod na manggagawa na kumakayod para sa sahod. Ngunit nang malapit na ang truck, may nakita siyang detalye na tuluyang gumiba sa lahat ng kanyang pagdududa. Ang pinakamaliit sa grupo, isang batang lalaki na hindi lalampas sa 7 taong gulang, ay lumingon sa tunog ng paparating na makina. Hindi niya iginalaw ang mga braso, hindi siya humingi ng saklolo. Tinitigan lang niya ang mga ilaw na may halong purong takot habang mahigpit na kumakapit sa binti ng lalaking nauuna sa kanya. Saglit lang nakita ni Valerio ang maputlang mukha at malalaking mata ng bata. Pero sapat na yon. Parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang gulugod. Napamura siya, pinalo ang manibela ng bukas na palad at mariing inapakan ang air brake. Ang matinis na tunog ng hangin at ang pagkaladkad ng gulong sa basang kalsada ay parang sumabog sa gitna ng bagyo. Unti-unting bumagal ang dambuhalang makina at tuluyang huminto mga 50 yarda mula sa kinalalagyan ng pamilya. Malalim ang hininga ni Valerio, alam niyang maaari siyang gumawa ng pinakatanga o pinakamahalagang desisyon ng gabing iyon. Binuksan niya ng kaunti ang bintana sa passenger side, iniwan ang makinang nakaandar at inihanda ang kamay sa gear, handang umalis agad kung may makitang anumang sandata. Sa side mirror, nakita niyang tumakbo ang lalaki mula sa grupo papunta sa kanyang bintana, iniwan ng babae at mga bata. Nang makarating ito sa gilid ng truck, tumambad kay Valerio ang mukhang puno ng desperasyon. Bata pa ito, siguro mga 32, pero hinubog na ng paghihirap ang kanyang mukha.
Tumutulo ang ulan sa pisngi nito, halong luha at tubig ulan. "Sir, tulungan niyo po kami," sigaw ng lalaki, halos natatangay ng ugong ng ulan ang kanyang tinig. "Hindi po ako humihingi ng pera. Wala po akong kailangan sa inyo, pero hindi na po makalakad ang mga anak ko. Nilalagnat na po ang anak kong babae. Ang hinihiling ko lang po ay ihatid niyo kami sa pinakamalapit na bayan na may masisilungan. Nakikiusap po ako, alang-alang sa lahat ng banal. Walang kahit anong pananakot sa kanyang tinig, kundi ang tinig ng isang amang wasak sa pakiramdam na wala siyang nagawa para sa mga mahal niya." Mabigat ang buntong hininga ni Valerio habang ini-unlock ang pinto ng pasahero. "Sakay na kayo. Bilisan niyo," utos niya sa malutong na tinig. Tumango ang lalaki at tinawag ang babae na agad tumakbo papunta habang buhat ang dalawang bata. Ang pagsampa sa mataas na kabin ng truck ay isang totoong hamon para sa kanila. Mahina na sila at nababalot ng putik mula ulo hanggang paa. Nang makasampa na sila sa likod ng upuan at sa passenger seat, bumulaga sa loob ang amoy ng basa, pagod na kasuotan, at hilaw na takot sa munting espasyo na dati ikatahimikan ni Valerio. Ang babae, si Elena, ay niyakap ang batang babae sa kanyang dibdib. Sinusubukang balutin ito ng shawl na basang-basa rin. Ang lalaki, si Marco, ay umupo sa gilid ng upuan, nanginginig ng todo. Hindi ito dulot ng lamig, kundi ng bugso ng adrenaline matapos masaksihan ang tila isang himala. Pinihit ni Valerio ang dial ng heater sa pinakamainit at muling pinaandar ang truck sa madilim na kalsada. Mabigat ang katahimikan sa loob ng kabin, pinapawi lamang ng tunog ng heating system at ng nanginginig ng ngipin ng batang lalaki, si Luca. Nakatingin si Valerio sa kalsadang madilim pa rin sa unahan, pero ramdam niyang ang mga mata ng kanyang mga pasahero ay nakatitig sa gilid ng kanyang mukha. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy sa paglalakbay na ito na magbubunyag ng ilang masakit na katotohanan, kailangan ko munang itanong sa inyo ang isang mahalagang bagay. Sa napakaraming panig ng mundo, ang pagwawalang bahala ay tila naging normal na. Ikaw ba ay hihinto sa isang madilim na highway at ilalagay ang sarili mong kaligtasan sa panganib? Mag-iwan ng komento sa ibaba, sabihin kung saang lungsod ka nanonood at ibahagi kung hahayaan ka ba ng konsensya mong dumaan lang at magpatuloy sa pagmamaneho. Alam ni Valerio na nilabag niya ang pinakabanal niyang panuntunan. Huwag kailanman magsakay ng hindi kakilala. Pero nang sulyapan niya si Elena habang sinusubukan nitong punasan ang mainit na noo ng anak gamit ang sarili niyang basang manggas, na pagtanto niyang ngayong gabi, wala nang saysay ang mga alituntunin. May tahimik na dangal ang pamilyang ito na nagpapaalala sa kanya ng mga panahong matitindi ang pagsubok, mga kwentong hindi na ibabahagi sa social media. "Oh, kunin niyo na to!" Mahina niyang sabi habang itinuro ang isang stainless steel na thermos at gusot na paper bag sa ibabaw ng dashboard. "May mainit na kape diyan at ilang sandwich na hindi ko pa nakakain. Kumain na kayo." Tiningnan ni Marco ang pagkain na para bang kayamanang natagpuan, pero hindi siya kumuha para sa sarili. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinati ang sandwich at ibinigay ang mas malaking bahagi sa kanyang asawa at mga anak. Pagkatapos ay maingat niyang pinuno ng kaunting kape ang takip ng termos at iniabot iyon kay Elena. Pinagmasdan ni Valerio ang bawat kilos na ito sa refleksyon ng windshield. Ang simpleng pagkilos na iyon ang unahin ang pamilya kaysa sa sarili, kahit gutom na siya. Agad na nagbigay kay Marco ng matinding respeto mula sa veteranong truck driver. Si Valerio, na sanay sa makasariling asal ng mga tao sa mga dinner at loading dock, ay nakakita kay Marco bilang isang taong may tunay na prinsipyo. Malamang ay nawala na ang lahat ng ari-arian niya,
pero hindi ang dignidad. Sa ganitong gabing malupit, saan ba talaga kayo papunta? Sa wakas ay tanong ni Valerio, binasag ang katahimikan. Nilunok ni Marco ang maliit na kagat ng tinapay na inihanda niya para sa sarili at nilinis ang lalamunan bago sumagot. Papunta po sana kami sa Apple Valley, sir. Mahinang sagot niya. Napataas ang kilay ni Valerio sa gulat. Ang Apple Valley ay mga 150 milya ang layo mula rito. Kung maglalakad sila, malamang ay natagpuan na silang patay o nagyeyelo bago pa sumikat ang araw. Napayuko si Marco, nilamon ng hiya sa katotohanang binanggit. Alam ko po yun, pero pinaalis po kami ngayong umaga sa aming trailer home. Ibinenta na raw po ng may-ari ang buong lote sa mga developer. Wala po kaming sasakyan at wala ring pamasahe sa bus. May kamag-anak po ako na nagsabi na may mga trabahong inaalok sa Apple Valley sa panahon ng pamimitas ng mansanas. Ang paglalakad lang po ang tanging option namin. Tinamaan si Valerio ng katotohanan ng kanilang kwento. Hindi ito trahedyang binabalita sa TV. Isa itong tahimik na trahedya, gawa ng papeles at sistemang tila wala ng pakialam sa mga mahihirap. Nagsalita si Elena sa unang pagkakataon. Banayad ang boses niya, parang himig. Pinalabas namin sa mga bata na isa itong adventure, parang laro kung sino ang pinakamatagal na makakalakad sa ulan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang basang buhok ng anak na si Chiara na unti-unti nang dinadalaw ng antok dahil sa init sa loob ng kabin. Pero alam naman nilang may problema. Lagi yang nararamdaman ng mga bata kapag natatakot na ang magulang. Humigpit ang kapit ni Valerio sa manibela hanggang mamutla ang kanyang mga kamao. Pumasok sa isipan niya ang anak na matagal na niyang hindi nakita, 1 dekada na mula nang huli silang mag-usap dahil lamang sa away tungkol sa pera at matigas na ulo. Inisip niya kung paanong hindi niya kailanman na ipagtanggol ang sariling pamilya sa aspeto ng damdamin kahit pa hindi sila kailanman nagutom. Ang presensya ni Marco sa kanyang maliit na espasyo ay parang salamin. Ipinakita kay Valerio ang emosyonal niyang kawalan sa gitna ng material na kakulangan ng iba. Gutom ang pamilyang ito, pero buo pa rin sila. Si Valerio may truck na nagkakahalaga ng daan-daang libo at pera sa bangko, pero nag-iisa. Unti-unting humina ang ulan, naging ambon na lang. Alam ni Valerio na dumadaan ang ruta niya malapit sa Apple Valley. Pero hindi talaga ito dumaraan sa mismong bayan. Kung iiwan niya ang pamilya sa gilid ng kalsada ng ganitong oras, wala rin namang mangyayari. Basang-basa pa rin sila, walang matutuluyan. May unti-unting ideya na nabubuo sa isipan ni Valerio, delikado at salungat sa kanyang pagkatao bilang isang loner. Napatingin siya sa sirang canvas bag na mahigpit na yakap ni Marco. Naroon ang lahat ng pag-aari niya sa mundo. Sabihin mo sa akin, Marco, tanong ni Valerio habang nakatuon pa rin ang tingin sa kalsadang parang walang katapusan. Anong kaya mong gawin bukod sa paglalakad sa bagyo at pagkukumpuni ng trailer ng iba? Anong kaya ng mga kamay mong yan? Napatingin si Marco, halatang nabigla sa tanong. Marunong po akong mag-ayos ng makina, sir. Sa dati kong trabaho, ako po ang nagkukumpuni ng mga gamit sa bukid. May training din po ako sa woodworking. Buong buhay po ng tatay ko, gumagawa siya ng mga cabinet at kasangkapan. Bahagyang tumango si Valerio, iniukit sa isipan ang impormasyong iyon na parang isang piraso ng palaisipan na hindi pa niya sigurado kung saan isisingit. Habang patuloy ang truck sa paglulon ng milya sa gitna ng dilim, may nagbago sa atmosfera sa loob ng kabin. Hindi na ito basta kanlungan mula sa panahon sa labas. Parang naging isang gumagalaw na kumpisalan. Pinili ni Valerio na huwag na munang magsalita tungkol sa kakayahan ni Marco, pero sa loob ng isip niya, tumatakbo ang mga ideya sa pinakamabilis na antas. Tinataya ang mga panganib laban sa mga posibilidad.
Mga 1 oras pa ang lumipas at sa di kalayuan, lumitaw ang kumikislap na neon sign ng isang highway rest stop na tinatawag na The Last Mile Diner, isang lugar na kabisado na ni Valerio. Mamantikang comfort food, matapang na kape at mainit na shower para sa pagod na mga biyahero. "Titigil tayo rito," anunsyo ni Valerio. Pinutol ang katahimikan. Nanigas ang buong katawan ni Marco sa kaba. "Sir, wala po talaga kaming kahit anong pera para bumili sa loob. Mananatili na lang po kami dito sa truck at babantayan ang gamit ninyo habang nagpapahinga kayo." Halos masakit makita ang kababaang loob ni Marco. Sanay na siyang tratuhing parang hindi siya umiiral na maghintay sa labas habang ang mga may pera ay ginugugol ang kanilang oras. Pero umiling si Valerio habang ipinasok ang truck sa paradahan sa pagitan ng 2 malalaking rig. "Walang taong maghihintay sa loob ng truck ko na parang bantay," mariing sabi ni Valerio sabay patay ng makina. Ang biglang katahimikan ay halos nakabibingi. "Kapag kumakain ako, lahat ng kasabay ko kakain din. Ganito ang galawan dito sa kalsada. Bukod pa dyan, kailangan ng mga bata ng banyo at maayos na paghuhugas ng mukha." "Huwag mo akong kukontrahin, hiho." Sama-sama silang bumaba ng truck. Huminto na ang ulan at sariwa na ang hangin. Pagpasok nila sa diner, lahat ng mata ay agad na napatingin sa kanila. Si Valerio na batikang driver, kasunod ang isang pamilyang mukhang iniahon mula sa isang trahedya. Basa pa rin ang suot at makapal ang putik sa mga sapatos. Matuwid ang likod ni Valerio habang naglalakad, tahimik na nagsasabing, "Huwag may mangahas na magsalita." Pinili niya ang isang mesa sa pinakadulong sulok at tinapik ang iba para maupo. Sinubukang linisin ni Elena ang mukha ng anak gamit ang manggas at laway. Labis ang hiya niya sa itsura nilang madungis sa maliwanag na lugar. Lumapit ang matagal ng kilalang waitress na si Rosa, may hawak na order pad. Matiyagan niyang pinagmasdan ang pamilya tapos ay tumingin kay Valerio, bahagyang nakataas ang kilay pero hindi nagtanong. "Gaya ng dati, Valerio?" tanong niya. "Oo, Rosa. At para sa mga bisita ko, yung espesyal ng araw, 4 na buong plato, may sopas, karne na may patatas, maraming tinapay sa gilid at mainit na gatas para sa mga bata." Naisa ng tutulan ni Marco. Pabulong niyang sinabi na sobra-sobra ito pero itinaas ni Valerio ang kanyang pawisang kamay. "Marco, ang pride ay luho na hindi natin kayang bayaran kapag may mga batang kasama. Kalimutan mo muna yan at hayaan mong mabusog sila. Bukas mo na isipin kung paano makakabawi. Ang mahalaga ngayon ay makakain ang pamilya mo." Yumuko si Marco at mahina pero taimtim ang pasasalamat, parang panalangin kaysa salita. Nang dumating ang pagkain, naging sabay na masakit at napakagandang panoorin ang tagpo. Sina Luca at Chiara ay titig na titig sa mainit na pagkain pero wala ni isa ang gumalaw hanggang hindi sila tinanguan ng ama. Ang ganong disiplina at respeto sa kabila ng matinding gutom ay lalo pang nagpalalim ng paghanga ni Valerio. Nilantakan nila ang pagkain pero hindi nalimot ang asal. Ginamit ang tinapay para simutin ang bawat patak ng sarsa hanggang luminis ang plato. Si Valerio naman ay bahagyang humigop lamang ng kanyang kape. Ang makita ang kulay ng buhay na bumalik sa pisngi ng mga bata at ang pagbaba ng balikat ni Elena, palatandaan ng unang pagluwag ng tensyon, ay sapat ng pagkain para sa kanya. Doon niya lang napagtanto, matagal na mula nang huli siyang nakipagsalo sa pagkain sa ibang tao. Ang kalayaang tinatawag niyang independence ay unti-unting lumalabas na isa palang malamig at hungkag na kulungan kung ikukumpara sa init ng pamilyang ito. Basag-basag pero nagkakaisa. "Binanggit mong marunong ka sa kahoy," sabi ni Valerio habang kinukuha ni Rosa ang mga pinggang ubos na. Pinunasan ni Marco ang labi gamit ang manipis na paper napkin.
Opo sir, gumagawa po ako ng muebles mula sa simula, nag-aayos ng mga sira, humuhubog at tumuukit ng kahoy, kahit anong kailangang gawin. Noong nasa bukid pa ako po ang gumagawa ng lahat ng ayos sa kamalig at bakod. Pero dumating ang bagong may-ari at may sarili siyang mga tao. Sabi niya, luma na raw ang estilo ko. Napatawa ng tuyo si Valerio. Luma? Anya? Ngayon lahat gawa na sa plastik at pandikit. Ang tunay na kahoy, nakakatakot para sa mga taong puro madali ang hanap. Kinuha ni Valerio ang isang palito ng ngipin mula sa bulsa at sinimulang nguyain habang malalim ang iniisip. Ngayon, sabihin mo sa Kin ang tungkol sa makina, gaano kakagaling sa mga bagay na mekanikal. Umayos ng upo si Marco, biglang naging mas matatag ang tindig. Ang pagpapanatiling umaandar ng isang lumang traktora nang walang access sa mga piyesang gawa sa pabrika ay talagang nagtutulak sa isang tao na maging malikhain at matutong mag-improvise. Sir, natutunan ko pong makinig mabuti sa tunog ng makina at matukoy agad kung saan ito nasasaktan kahit hindi ko pa binubuksan ang hood para silipin sa loob. Sandali muna tayong tumigil dito sa maliit na kainan sa gilid ng daan. Mga kaibigan, ang mga pagsubok ni Marco ay salamin ng dinaranas ng milyon-milyong manggagawang may kasanayan. Mga taong itinatabi ng modernong teknolohiya o kasakiman ng iilan. Ngunit ang tunay na talento ay hindi nawawala sa mundong ito. Tahimik lamang itong naghihintay sa dilim para sa tamang pagkakataon upang muling lumitaw. Nais kong sandali niyong pag-isipan ito. Mayroon na bang isang tao sa buhay niyo na nagbigay sa inyo ng pagkakataon noong wala nang ibang naniwala sa inyo? O baka naman kayo mismo ang naging tulong sa iba? I-type ang salitang opportunity sa comment section kung naniniwala kang minsan ang tadhana ay nagtatago sa anyo ng simpleng pagkakataon. At habang nandyan ka na rin, sabihin mo rin kung saang estado ka nanonood habang naglalakbay tayong muli sa kalsadang ito. Binayaran ni Valerio ang buong bill at iniwan si Rosa ng masaganang tip, saka kinumpas ang lahat para bumalik na sa nakaparadang truck. Ngunit bago pa sila makasakay, may ginawa si Valerio na hindi inaasahan. Buksan mo ang hood, utos niya kay Marco habang itinuro ang unahan ng dambuhalang Kenworth. Napatingin si Marco sa kanya, halatang naguguluhan pero sinunod agad ang utos. Ang dambuhalang diesel engine, parang halimaw na gawa sa bakal at langis, ay lumantad sa ilalim ng matitinding ilaw ng paradahan. Sa loob ng 500 milya, may naririnig akong mahinang ingay mula sa may bandang alternator belt. Mataas ang tono nito, parang whining na lumalabas lang kapag nasa ika-4 na gear ako. Wala ni isa sa mga mekaniko sa kumpanya ang makahanap ng problema. Lahat sila sinasabing guni-guni ko lang. Sabihin mo kung anong nakikita mo. Isa itong sinadyang pagsubok. Alam na ni Valerio ang sira, isang lumang bearing na halos imposibleng makita. Gusto niyang malaman kung tunay ang sinasabi ni Marco, na may mata at pandinig talaga siya ng isang eksperto. O kung umaasa lang ito sa awa. Hindi humingi si Marco ng kahit anong gamit. Lumapit siya sa makina, walang pakialam sa langis na tatama sa bagong linis niyang kamay at agad sinimulang damhin ang mga belt, tinitingnan ng tensyon at iniinspeksyon kung may luwag. Sa bangketa, tahimik na nakatingin sina Elena at ang mga bata. Ramdam nilang ang kinabukasan nila ay nakasandal sa sagot ng eksaminasyong ito. 2 minutong matahimik na inspeksyon ang ginawa ni Marco. Pagkatapos, itinuro niya ang isang maliit na puli sa ibabang bahagi ng makina. Hindi po ang belt ang problema, nasa tensioner pulley po ito. Bahagya itong lumihis ng ilang milimetro, halos hindi mapansin. Kapag umaabot na sa partikular na RPM ang makina, gumagalaw ang belt at sumasayad dito sa gilid ng metal. Kapag hindi ito pinalitan agad, puputok ang belt at mai-stranded kayo kung saan mang lugar.
Bumalot ang kasiyahan sa katawan ni Valerio. 3 lisensyadong mekaniko ang hindi nakapansin nito. Pero si Marco, gutom, pagod at galing sa bagyo, ay natukoy ito sa loob ng 2 minuto. "Isara mo na yan," sabi ni Valerio, pinipigilang ngumiti sa likod ng makapal niyang bigoteng kulay abo. "Tama ang nakita mo, yung tensioner pulley nga ang may tama." Nilinis ni Marco ang grasa sa kanyang mga daliri gamit ang lumang pantalon at bakas sa mukha ang ginhawa. "Gusto niyo po bang ayusin ko muna kahit pansamantala, sir? Kung may wrench po kayo." Itinaas ni Valerio ang kamay para pigilan siya. "Wag na. Wala tayong oras para sa ayos ngayon. Kailangan kong maihatid ang kargamento bago mag-alas 6 ng umaga. Pero tandaan mo, pumasa ka sa pagsubok." Hindi na unawaan ni Marco kung anong pagsubok yon, pero hindi siya nagtangkang magtanong. Umakyat silang lahat pabalik sa truck. Sa pagkakataong ito, may kakaibang naramdaman sa loob ng kabin. Hindi na sila basta mga pasaherong tinulungan lang. Si Marco ay napatunayang may kakayahan at nararapat. Isang pundasyon ng respeto ang unti-unting nabubuo. Isang koneksyon na magbabago sa takbo ng buhay ng bawat isa. Muling pinaandar ni Valerio ang makina at pinasok ulit ang madilim na highway. 50 milya na lang bago ang liko patungong Apple Valley. Ang patutunguhan na kay tagal pinagpaguran ng pamilyang ito. Tahimik na tinitingnan ni Valerio ang sunod-sunod na berdeng highway signs habang sinasalungat ng kanyang isip ang sariling damdamin. Sabi ng lohikal niyang panig, ibaba mo na lang sila sa bayan, bigyan ng kaunting pera at magpatuloy sa biyahe. Huwag mong pahirapan pa ang sarili mo. Sapat na ang naitulong mo. Pero ang puso niya, ang bahaging iyon ng katawan na matagal na niyang inakalang natuyo na at tumigil na sa tamang paggana mula ng pumanaw ang kanyang asawa, ay sumisigaw ng ibang mensahe. Mabilis siyang sumulyap sa likurang bahagi ng kabin kung saan mahimbing na natutulog sina Luca at Chiara, magkayakap ang maliliit na braso bilang kanlungan. Tinitigan niya ang magaspang na kamay ni Marco na nakapatong sa tuhod, ngunit hindi mapakali. Nang sa wakas ay lumitaw ang karatulang nagsasaad ng exit 45 para sa Apple Valley, hindi kumilos si Valerio upang buksan ang signal light. Pareho pa rin ang pagkakakapit niya sa manibela, saka pinabilis pa ang truck at tuluyang dumiretso lampas sa exit nang hindi man lang bumagal. Napansin ni Marco ang tila pagkakamaling iyon agad-agad. Pinanood niyang palayo ang berdeng karatula ng Apple Valley sa rearview mirror hanggang sa tuluyang maglaho at biglang kumapit ang kaba sa kanyang dibdib na parang bakal na bisig. Napalapit siya sa upuan, mahigpit na kinapitan ang likod ng silya ni Valerio at namutla ang kanyang mga kamao. "Sir, nalampasan niyo po ang exit. Doon po dapat ang bayan namin." Sigaw niya, nanginginig ang boses sa takot sa posibilidad na ang tila mabait na driver ay biglang naging isang kidnapper o baliw. Yumakap si Elena sa mga anak, mabilis ang tingin sa paligid ng nakalok na kabin, hinahanap ang anumang paraan ng pagtakas. Ngunit si Valerio ay hindi bumitaw sa manibela o nagpreno man lang. Tahimik ang kanyang mukha habang nakatuon ang tingin sa kalsada, taliwas sa kaguluhang bumabalot sa kanyang mga pasahero. "Hindi ko aksidenteng nilampasan yon, Marco. Sinasadya kong hindi lumiko roon. Kung iniwan ko kayo sa highway na yon sa ganitong oras ng gabi, basa at walang nisingkong pera, baka mga hayop o lamig ang sumira sa inyo bago pa sumikat ang araw." Saan niyo po kami dadalhin?" tanong ni Marco, nababalanse sa pagitan ng pasasalamat sa kabutihang tinanggap at takot sa maaaring sumunod. Malalim ang buntong hininga ni Valerio, mabigat na mabigat, parang pasan niya ang buong desisyon ng mundo.
Ang Apple Valley ay mahirap pagkakitaan, hiho. Ilang ulit na akong nag-deliver doon. Sinusulit ng mga amo ang bawat manggagawa, minimum lang ang sahod at puro sira-sirang motel lang ang matutuluyan. Ang mga kamay mo ay para sa totoong gawain at ang mata mo ay bihasa sa makina. Kapag dinala mo ang pamilya mo roon, parang isinuko mo na rin sila sa parehong kahirapang gusto ninyong takasan. Bumagal ng kaunti si Valerio para matingnan si Marco sa rearview mirror. Papalapit na tayo sa bahay ko, mga 2 oras pa sa isang lugar na tinatawag na Pine Ridge. May lumang workshop sa lupa ko, matagal nang nakasarado at wala nang gumagamit. Kailangan ko ng taong may alam sa pagitan ng tensioner pulley at drive belt. Hindi ito limos, Marco. Isang totoong trabaho ang iniaalok ko. Magbibigay ako ng maayos na matitirhan at patas na sahod kapalit ng pagpapatakbo mong muli sa workshop. Bumigat ang katahimikan sa loob ng kabin, parang nakabitin sa hangin ang alok na iyon. Nagkatinginan sina Marco at Elena, parehong hindi makapaniwala. Isang estrangherong halos 3 oras pa lang nilang kakilala, bigla na lang nag-aalok ng bahay at trabaho. Parang perpekto, masyadong perpekto, kaya't agad sumagi sa isip nila, baka ito'y isang bitag. Tumindig si Elena sa lahat ng lakas na meron ng isang ina at nagsalita ng buong tapang. At ano naman po ang mapapala nyo sa amin, Ginoong Valerio? Sa mundong ito, walang nagbibigay ng wala ring inaasahan. Ano po ba talaga ang gusto nyong makuha mula sa amin? Ngumiti si Valerio. May lungkot sa gilid ng kanyang labi. Kapayapaan ng isip, ma'am. Gusto ko lang ng katiyakan na hindi tuluyang maluluma at mabubulok ang lupain ko dahil hindi ko na kayang ayusin mag-isa. At higit pa roon, kailangan ko ng kasamang tao. Ang katahimikan sa bahay ko ay mas malakas na ngayon kaysa sa ugong ng makinang ito. Kung hindi kayo magiging masaya roon, ako mismo ang bibili ng bus ticket ninyo paalis. Ang hinihiling ko lang, subukan ninyo akong pagkatiwalaan, 1 linggo lang. Tumitig si Marco sa mga natutulog niyang anak. Mahina ang hilik ni Luca at si Chiara ay may bahid pa ng tsokolate sa bibig mula sa gatas kanina. Pumasok sa isipan niya ang mga imahe ng kampo para sa mga manggagawa sa taniman ng mansanas, ang walang katapusang putik, ang kawalang katiyakang hindi natatapos. Bumalik ang tingin niya kay Valerio, ang lalaking nagbigay ng pagkain at init ng walang hinihinging kapalit. Tatanggapin po namin ang alok niyong 1 linggo. Sa wakas ay tugon ni Marco, parang nagsusugal ng buong kinabukasan nila. Pero may kailangan po akong liwanagin agad. Magtatrabaho po ako araw-araw. Hindi po ako tatanggap ng kahit anong limos. Kung hindi sapat ang trabaho ko sa binabayad nyo, kami na po mismo ang aalis. Walang reklamo. Dahan-dahang tumango si Valerio, halatang nasiyahan sa tugon. Kung gayon, may kasunduan na tayo. Subukan mong magpahinga ngayon habang may pagkakataon pa. Ang daan sa bundok na tatahakin natin ay puno ng matatalas na liko at biglaang mga pag-ikot, kaya kailangan kong mag-focus ng husto sa pagmamaneho. Dapat ay makarating tayo bandang pagsikat ng araw. Umusad ang dambuhalang truck na para bang sumasang-ayon ito sa kasunduan ng 2 kagalang-galang na lalaki. Ang natitirang bahagi ng biyahe ay lumipas sa isang kakaibang uri ng katahimikan. Isang katahimikang puno ng pananabik at marupok na pag-asa. Habang paakyat ang sasakyan sa paikot-ikot na daang bundok, tuluyang huminto ang ulan at unti-unting bumuka ang makapal na ulap sa langit. Inilalantad ang isang tanawing kulay, lilang malalim at kahel na mainit. Napansin ni Valerio na lumilipad ang kanyang isipan patungo sa bakanting bahay na naghihintay sa dulo ng paglalakbay na ito. Mahigit 10 taon na simula nang huli niyang pumasok sa paggawaan ng kanyang ama na nasa bakuran ng bahay. Sa mga nakaraang taon, naging tapunan na lamang ito ng mga sirang gamit at kalat na hindi na muling pinansin.
Marahil tuluyan na nga siyang nawalan ng katinuan sa pagpiling dalhin ng 4 na ganap na estranghero sa pinakapribado niyang lugar. Ngunit tuwing naaalala niya ang ekspresyon sa mga mata ni Marco habang tinutukoy nito ang sira sa makina ng may kahangahangang katumpakan, nakakaramdam si Valerio ng maliit na apoy ng kasabikan, isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Isa itong kapanabik-nabik na pakiramdam ng pag-uumpisa ng isang bagong proyekto, ng muling pagkakaroon ng bagay na aabangan sa hinaharap. Marahil at baka nga may mas mataas na kapangyarihan na sadyang nagdala sa pamilyang ito sa kanyang landas. Hindi upang siya ang magligtas sa kanila, kundi upang siya ang mailigtas nila mula sa kanyang sarili. Huminto muna tayo sandali para sa isang sandaling pagninilay. Mga kaibigan, ang desisyon ni Valerio ay may kasamang malaking panganib. Ang pagbubukas ng pinto ng sariling tahanan upang tanggapin ang mga di kilalang tao ay nangangailangan ng antas ng tiwala sa kapwa-tao na bihirang ipakita sa panahon ngayon. Ano nga ba ang pumipigil sa atin na magtiwala sa mga tao sa paligid natin? Ito ba ay dahil sa takot o mula sa masasakit na karanasang pinagdaanan? Nais ko talagang marinig ang tapat mong saloobin ukol dito. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Valerio, dadalhin mo rin ba ang pamilyang ito sa iyong tahanan o ihahatid mo lang sila sa isang ligtas na lugar at bibigyan ng kaunting pera? I-type ang salitang tiwala sa comment section sa ibaba kung tunay mong pinaniniwala ang kailangan ng mundo ngayon ng mas maraming kilos ng purong, walang kondisyong pananampalataya tulad ng ginawa niya. Sa wakas, sumilip ang umagang araw mula sa abot tanaw habang lumiko ang Kenworth sa isang maalikabok na daan, nagpapakawala ng alon ng gintong alikabok sa malamig na hangin. Huminto sila sa isang malawak na lupain na napapalibutan ng matatayog na punong pino at matatandang punong roble na tila naroon na sa loob ng maraming henerasyon. Sa gitna ng lahat ay nakatayo ang isang malaking bahay na may disenyo ng klasikong ranch, may bubong na yari sa shingles at panlabas na dingding na may kahoy na takip. Bagamat maganda at kahanga-hanga ang estruktura, halatang ilang taon na itong napabayaan. Naglulugay at nangangaliskis na ang pintura sa labas. Ang harapang hardin ay naging gubat ng ligaw na damo at isa sa mga bintana sa ikalawang palapag ay tinakpan na ng kahoy. Sa isang bahagi ng pangunahing bahay, may isang napakalaking estruktura na gawa sa kahoy at bakal na nagsisilbing sabayang paggawaan at garahe ng sasakyan. Maligayang pagdating sa paraiso ani Valerio habang pinahinto ang truck sa harap ng malaking shed. Bumaba sina Marco at Elena mula sa cab, nag-unat ng mga nanigas na binti bago pinagmasdan ng buong lupain ng may pagtataka at paghanga. Sa kabila ng halatang pagkasira nito, may matibay na pundasyon at magandang estruktural na integridad ang bahay, o sa madaling salita, matibay ang buto, gaya ng sinasabi ng mga bihasang karpintero. Maaari mong humigop ng malalim na hininga ng sariwa at malinis na hangin ng probinsya at tunay mong mararamdaman ang kapayapaan. Agad na tumakbo ang mga bata patungo sa isang lumang swing na gawa sa gulong, nakabitin sa isa sa mga higanteng punong roble, at ang kanilang halakhak ay muling narinig sa unang pagkakataon sa matagal na panahon habang kunwari silang mga cowboy sa malawak na kanluran. Pinangunahan ni Valerio ang mga matatanda patungo sa mismong bahay. Habang itinutulak niya ang mabigat na pintuan na yari sa matigas na roble, sinalubong agad ang kanilang ilong ng amoy ng nakulong na hangin at naipong alikabok. Madilim at anino-anino ang mga silid sa loob, puno ng mga muebles na may puting takip para silang mga multong nakatigil sa oras.
Patawad sa kalat na ito o mas angkop sigurong sabihin kong kapabayaan, mahina at mahiyain na sabi ni Valerio habang hinahatak ang makapal na kurtina upang hayaan ang liwanag ng umaga na pumasok sa loob. Sumayaw at lumutang ang maliliit na butil ng alikabok sa ginintuang sinag ng araw. Napansin agad ng mapanuring mata ni Elena ang mga detalyeng nakakalat sa paligid. May isang tasa ng kape sa lamesa na matagal nang natuyo, isang kalendaryong nakasabit pa rin sa petsang 5 taon nang nakalilipas at mga tuyong halaman sa palamuting paso. Bigla at masakit ang pagkaunawa niya. Ang bahay na ito ay hindi lang basta marumi, ito ay nagluluksa. Namuhay si Valerio sa loob ng cab ng kanyang truck dahil puno ng alaala ang bahay na ito, mga alaala ng isang mahal sa buhay na wala na. Maaari kayong manatili sa mga guest room sa unang palapag, paliwanag ni Valerio habang itinuro ang isang mahabang pasilyo. Mainit ang tubig at malinis ang mga kama sa ilalim ng mga takip. Kailangan nyo lang alisin ang alikabok na naipon sa mga gamit. Kailangan kong suriin ang truck para sa anumang problema. Marco, samahan mo ako. Sabay na nagtungo ang dalawang lalaki sa malaking pagawaan. Nang hawakan ni Valerio ang doble nitong pintuan at binuksan ito, napasinghap si Marco sa nakita niya. Sa kabila ng mga sapot ng gagamba at tambak ng karton sa paligid, para siyang nakatingin sa isang paraiso para sa isang tunay na manggagawa. Nakatayo ron ang isang napakagandang workbench na gawa sa matibay na hardwood. May mga antigong kasangkapan sa paggawa ng kahoy na maayos na nakasabit sa mga dingding, isang gumaganang lathe. Iba't ibang uri ng lagari, lahat ay balot ng kalawang at kapabayaan ngunit halatang dekalidad at pangpropesyonal ang gamit. At sa bandang likuran ng gusali, may isang butas sa sahig para sa mekaniko kasama ng isang kumpletong set ng gamit para sa pagkumpuni ng makina. Inialay ng aking ama ang kanyang buhay sa karpinterya. Ako naman ay naging isang mekaniko sa propesyon, paliwanag ni Valerio sa kanyang panauhin. Ang lugar na ito noon ang nagsilbing puso ng buong komunidad. Ngayon, isa na lamang itong sementeryo kung saan nalilimutan na ang mga kasangkapan. Sa palagay mo ba talaga kaya mong bigyang buhay muli ang lugar na ito? Dahan-dahang lumapit si Marco sa workbench at hinaplos ng palad ang ibabaw ng kahoy. Pinupunasan ng alikabok sa paraang halos may paggalang at paghangang parang pagsamba. Dinampot niya ang isang kalawangin na pait, maingat na tinimbang at sinubok sa kanyang kamay. Ang mga mata niya ay kumislap sa pinaghalong damdamin ng propesyonal na kasigasigan at taus-pusong pasasalamat. Ginoong Valerio, gamit lang ang kaunting langis, dekalidad na liha at isang masaganang alay ng pag-aaruga at atensyon, kayang makalikha ng pinakamagagandang muebles ang paggawaang ito, hindi lang dito kundi sa buong rehiyon. At gamit ang butas ng mekaniko doon sa likod, ako na mismo ang bahala sa lahat ng pagkukumpuni ng iyong truck. Dito lang sa loob ng lupaing ito, makakatipid ka ng libu-libong piso kada taon sa bayad sa mga propesyonal na garahe. Napangiti si Valerio habang pinagmamasdan ang napakalaking pagbabagong naganap sa tindig at asal ni Marco. Hindi na siya ang desperadong pulubi na nakayuko sa ilalim ng malakas na ulan. Isa na siyang bihasang manggagawa na muling nakabalik sa kanyang natural na mundo. Ngunit ang napakagandang sandaling iyon ng koneksyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay biglang winasak ng tunog ng isang sasakyang dumaragasa pababa sa alikabok na daan. Isang modernong pickup truck na halatang mamahalin ang biglang huminto sa harap mismo ng pagawaan at isang lalaki ang lumabas mula sa likod ng manibela, ibinagsak ng malakas ang pinto. Ang lalaking iyon ay halatang nasa edad 38, suot ang mga damit na puro designer mula ulo hanggang paa.
kakaiba at katawa-tawa sa gitna ng maalikabok at probinsyang kapaligiran. Siya si Davide, ang nag-iisang anak ni Valerio. Kahit hawig pa rin ng kanyang mukha ang matitibay at makikilalang tampok ng kanyang ama, ito ay nakakunot ngayon sa pagkasuklam at arogansya. Pumasok siya sa pagawaan ng walang paalam o respeto, ni hindi man lang tumingin sa kagandahan ng mga antigong gamit sa paligid at dumiretso agad kung saan nakatayo si Valerio. Ano bang nangyayari dito, Papa? Sigaw niya, malakas at galit. Ang tinig ay tumalbog sa mga dingding na gawa sa kahoy. Pagkatapos ay tiningnan niya si Marco mula ulo hanggang paa na para bang tinatasa ang isang sakit. At sino naman itong isang to? Ngayon ba ay namumulot ka na ng mga pulubi sa kalsada para lang pagnakawan ka ng kung anong natitira pa sa'yo? Automatikong umurong si Marco at ibinaba ang tingin sa sahig, sanay na sa ganitong klaseng pagtrato mula sa mayayamang taong kagaya ni Davide. Ngunit agad na humakbang si Valerio at pumagitna sa pagitan ng kanyang anak at ng bagong empleyado. Pinakita ang matikas na tindig at nagliyab ang mga mata sa galit. Mas mabuting mag-ingat ka sa mga salitang lumalabas sa bibig mo, Davide. Babala ni Valerio sa mababa ngunit matalim na tinig, dahilan para saglit na matigilan ng anak. Ang lalaking ito ay si Marco. Siya ang bagong tagapamahala ng pagawaan na ito at narito siya sa lupaing ito dahil ako mismo ang nagimbita sa kanya. Bahay ko ito, kung sakaling nakalimutan mo na habang naglalakwat sa kasalungsod at ginagastos ang pinaghirapan kong pera, tumawa si Davide ng malupit, puno ng pangungutya, tagapamahala ng pagawaan. Ay naku naman, Papa, tama na. Wasak na ang buong lugar na to. Wala nang gumagamit ng kahit isang pako dito sa loob ng higit 10 taon. Halatang tumatanda ka na at pinagsasamantalahan ka ng mga ganitong taong tuso. Habang humihina ang isip mo, umiikot si Davide kay Marco na parang mandaragit, sinadyang lusubin ang personal na espasyo nito para takutin siya. Makinig ka sa akin, ha? Wala akong pakialam kung anong klaseng kwento ang binenta mo sa matandang ito, pero wala kang makukuhang kahit 5 duling sa lugar na to. Ibinebenta na ang lupaing ito, kaya mas mabuting kunin mo ang kawawa mong pamilya at lumayas na kayo bago pa ako tumawag ng pulis at ipakulong ka sa kasong panlulusob sa pribadong ari-arian. Ramdam ni Marco ang matinding hiya na sumisiklab sa kanyang mukha. Pinapaso ang kanyang mga pisngi. Ang huling bagay na gusto niyang mangyari ay ang maging dahilan ng away sa loob ng pamilyang hindi naman sa kanya. Ginoong Valerio, marahil mas makabubuti po talaga kung umalis na lang kami. Ayaw po naming maging sanhi ng gulo o alitan sa pamilya ninyo. Mahina niyang sambit habang hinahanap ng mata ang kaunti niyang gamit. Ngunit mabilis siyang hinawakan ni Valerio sa braso, mahigpit at walang pag-aalinlangan, pinigilan siyang umalis. Wala kang pupuntahan. Ang tanging hindi kailangan at hindi welcome dito ay siya. Muling hinarap ni Valerio si Davide. Binebenta? Anong klaseng bentahan ang sinasabi mo? Hindi pa ako pumipirma sa kahit anong dokumento. Ilang ulit ko nang sinabi sa iyo, ang Haven ay hindi ibebenta, kailanman. Ang mga alaala ng iyong ina ay hinabi sa bawat sulok ng lugar na ito. Dito ka lumaki, dito mo ginugol ang buong kabataan mo. Ngunit sa halip na lumambot, lalong tumigas ang puso ni Davide sa pagbanggit sa kanyang yumaong ina at lalo pa siyang naging agresibo. Patay na si mama at nakalibing na papa at ikaw naman ay palaging wala, laging nasa kalsada. May isang real estate developer na lumapit sa akin at nag-aalok ng malaking halaga kapalit ng lupang ito upang tayuan ng mga mamahaling kondominium. Isa itong bihirang pagkakataon, isang gintong oportunidad sa buong buhay ko at hindi ko papayagan na sirain mo ito dahil lang sa mga walang saysay mong alaala o lumalalang demensya. Sa wakas, lumantad na ang tunay na motibo sa likod ng ugali ni Davide,
at ito ay purong kasakiman, hayagan at walang pagtatago. Para sa kanya, ang tahanang ito kung saan siya lumaki ay hindi isang sagradong lugar na puno ng alaala, kundi isa lamang mahalagang ari-ariang maaari niyang gawing pera upang tustusan ang marangyanyang pamumuhay. Ang biglaang presensya ni na Marco at ng kanyang pamilya ay isang balakid na hindi niya inaasahan. Isang banta sa plano niyang ideklara ang ama bilang mentally incompetent para makuha ang kontrol sa lahat ng ari-arian. Tingnan mo nga ang paligid, Papa. Giit pa ni Davide habang itinuro ang alikabok at mga nakakalat na kahon. Para kang ermitanyong namumuhay sa gitna ng kawalan, hiwalay sa mundo. Ang kailangan mo ay tulong ng psychiatrist, hindi ang maglaro ng bahay-bahayan kasama ang mga estrangherong napulot mo lang kung saan. Kung hindi mo palalayasin ang mga yan bago matapos ang araw, bukas ng umaga mismo ay magtutungo ako sa korte at maghahain ng legal na papeles upang ipadeklarang wala ka ng kakayahang magdesisyon. Sasabihin ko sa hukom na wala ka na sa katinuan at inilalagay mo sa panganib ang mga mahahalagang ari-arian mo. At maniwala ka sa akin, Papa, sa tagal mong nabuhay bilang isang hiwalay sa lipunan, tiyak na paniniwalaan ng hukom ang bawat salita ko. Parang bombang yelo ang binitiwang banta ni Davide, biglang nanlamig at tumahimik ang buong pagawaan. Nang mapansin niya ang babae at dalawang bata sa may pintuan, nagbago ang ekspresyon niya mula sa galit patungong pagkasuklam. Napakaganda, dinala niya pati buong tribo. Ano to ngayon, isang kanlungan para sa mga palaboy? Singhal niya habang itinuturo si Elena. Sigurado akong nagpaplano na ang mga yan kung paano nila makukuha ang bahay na to gamit ang mga batas tungkol sa karapatan ng mga squatter. Mga linta lang yang mga yan na sumisipsip sa kabutihang loob mo. Si Elena na buong panahon ay tinitiis ang gutom at lamig habang pinapanatili ang kanyang dignidad ay hindi na napigilang tumindig. Maingat niyang inabot ang batang babae kay Luca at lumapit ng isang hakbang. Ang mga mata ay puno ng luha ng matuwid na galit. Ngunit ang kanyang tinig ay kalmado at matatag. Ginoo, kami po ay hindi kailanman naging mga linta. Kami ay mga tapat at masisipag na tao. Inalok kami ng iyong ama ng matutuluyan kapalit ng pagsasaayos namin sa lupang ito. Isang lugar na hayagan mong pinabayaang mabulok sa paglipas ng mga taon. Siguro kung mas binisita mo ang iyong ama, hindi na niya kinailangang humanap ng pamilya sa mga estrangherong nakilala niya sa daan. Direktang tinamaan ni Elena si Davide sa kanyang kahambugan at sa natatagong konsensyang pilit niyang nililibing. Pinagmasdan siya ni Valerio na may hayag na paghanga at paggalang at saka hinarap ang kanyang anak ng may matinding lungkot at pagkadismaya sa kanyang mukha. Narinig mo ang sinabi niya, Davide, umalis ka na, ngayon din. Mabagal na tumungo si Valerio sa isang shelf at dinampot ang isang mabigat na wrench. Hindi niya ito kinuha bilang sandata, kundi bilang isang simbolo ng paninindigan. Isa siyang lalaking nasa sarili niyang teritoryo, sa sariling pagawaan at handang ipaglaban ito. Ang lupang ito ay akin. Ako lang ang nakapirma sa titulo. Pinaghirapan ko ang bawat pader, bawat poste, bawat pako. At habang ako ay may buhay pa, ako lamang ang magpapasya kung sino ang dapat manatili at kung sino ang kailangang umalis. Si Marco ay mananatili, si Elena ay mananatili. Ikaw kailangan mong umalis ngayon na. At kung talagang kakasuhan mo ako sa korte, hindi ako magdadalawang isip na ubusin ang lahat ng ipon ko para kumuha ng pinakamamahaling abogado para lang masigurong wala kang makukuhang kahit na ano mula sa akin. Huwag mo akong subukan, anak. Alam mong kayang-kaya kong maging kasing tigas ng kalabaw kapag may pinaninindigan ako. Bumangon mula sa kanyang dibdib ang lahat ng determinasyon na siyang nagpapatakbo sa kanya noon bilang veteranong tsuper.
Ang lakas ng loob na pinayagang magmaneho ng 20 oras nang walang pahinga. Buo at walang pag-aalinlangan ang kanyang paninindigan. Sa puntong iyon, napagtanto ni Davide na masyado na siyang lumagpas sa limitasyon ng kanyang ama. Hindi mahina ang matanda, hindi madaling paikutin, kaya't pinili niyang umatras for ngayon. Dahan-dahan siyang umatras patungo sa kanyang sasakyan, pero bago tuluyang sumakay, ibinato niya ang huling lason na banta. Tapos na ba to? Hindi pa. Sige, magsaya ka kasama ang mga bago mong kaibigan habang may panahon pa, pero oras na makita ng hukom na may mga palaboy na naninirahan dito kasama ang mga batang menor de edad sa ganitong klaseng kalagayan, babagsak sa inyo ang Child Protective Services at pulisya na parang mga balang. Pagsisisihan mo ng husto ang desisyong ginawa mo ngayon. Tumalon siya sa kanyang pickup truck, nagpaandar ng mabilis habang nag-iiwan ng alon ng alikabok at tuluyang naglaho sa likulikong daan. Ang katahimikang iniwan niya ay bumalot sa hangin, mabigat, puno ng tensyon at takot. Naupo si Marco sa isang bangkong kahoy malapit doon, itinakip ang mukha sa kanyang mga palad. "Patawad po, Ginong Valerio. Kami po ang nagdala ng gulong ito sa harapan mismo ng inyong tahanan. Mas mabuting tipunin na lang namin ang aming mga gamit at umalis bago pa man lumubog ang araw." Dahan-dahang lumapit si Valerio, ipinatong ang batik-batik niyang kamay sa balikat ni Marco at pinisil ito ng may pag-aaliw. "Hindi, Marco, hindi ang pamilya mo ang nagdala ng labang ito. Matagal na itong nag-uumpisa. Nakatago lamang, malamig at hindi pinag-uusapan sa ilalim ng lahat ng ito. Ang tanging ginawa mo lang ay inilabas ito sa liwanag upang sa wakas ay harapin." Napabuntong hininga si Valerio habang ang mga matay nakatitig pa rin sa kalsadang tinahak ng kanyang anak. Buong buhay ni Davide ay inubos niya sa paghabol sa madaling pera at mabilisang raket. Hindi niya kailanman naunawaan ang tunay na halaga ng paglikha ng isang bagay gamit ang sariling mga kamay. Kung aalis kayo ngayon, makukuha niya ang gusto niya. At ako ay maiiwan mag-isa, naghihintay na lang ng panahon sa isang malungkot na bahay ampunan, naghihintay na lamang mamatay. Kailangan ko kayo dito, Marco, hindi lang para sa pagawaan. Kailangan ko kayo para patunayan sa hukom, sa buong mundo at sa sarili kong anak na ang lupang ito ay buhay na buhay pa. Kailangan nating magsama-sama para muling magniningning ang paggawaang ito ng napakaliwanag na walang sino man ang maglalakas loob na sabihin na ako'y nawalan na ng bait. Ang tila utos ay sa totoo'y isang desperadong pakiusap. Humihiling si Valerio na sabayan siya sa pakikipaglaban para sa kanyang mismong pag-iral. Itinaas ni Marco ang ulo at tumingin kay Elena na nakatayo malapit sa kanila. Tumango si Elena ng mabagal, isang tahimik na uri ng tapang na karaniwang lumilitaw sa mga ina kapag nararamdaman nilang panahon na upang lumaban. "Kung ganun, mabuti pa't magsimula na tayo, boss," pahayag ni Marco habang tumindig at dinampot ang basang pamunas upang simulan ang paglilinis ng alikabok sa workbench. "Ibabalik natin ang ganda ng lugar na ito hanggang sa puntong ikahiya na lang ng anak mo na tumuntong muli rito." Sa sumunod na linggo, ang Haven ay dumaan sa isang pagbabagong masasabi mong milagro. Sina Marco at Elena ay buong pusong nagtrabaho mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Nilinis nila ang bawat sulok, inayos ang lahat ng sirang gamit, pininturahan ng bago at nilagyan ng langis ang bawat kahoy at bakal na makita nila. Muling narinig sa lambak ang musika ng lagari sa kahoy at martilyo sa pako matapos ang ilang taong katahimikan. Tumulong ang mga bata sa pagbunot ng damo sa hardin at nagtanim pa ng gulay tulad ng kamatis at mais, umaasang makakapagdaos sila ng kanilang unang salusalo sa likod ng bahay.
Sa unang pagkakataon sa maraming taon, natulog si Valerio sa tunay na kama na may malinis na sapin at kumain ng pagkaing inihanda ng may pagmamahal, kasama na ang tanyag na apple pie ni Elena na ginawa niya mula sa simula. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-unlad, ang madilim na banta ni Davide ay nanatiling ulap sa kanilang ulunan. Habang inaayos na nila ang bagong pinturang pintuan sa harapan, dumating ang isang police cruiser na may kasamang sasakyang gobyerno sa daanan patungo sa bahay. Tumabi ang sasakyan sa mamahaling pickup truck ni Davide. Dalawang social worker ang bumaba mula sa sasakyan, hawak ang makakapal na folder na dikit sa dibdib, kasunod ang isang pulis na halatang naiinip. Si Davide, na dumating ilang minuto lamang bago upang tiyaking maayos ang kanyang eksenang inilatag, ay sinalubong sila ng may ngiti ng tagumpay. Ayan na sila. Tulad ng sinabi ko sa ulat ko, sigaw niya habang itinuro sina Marco at ang mga batang naglalaro sa harapan. Tugma ang lahat sa isinulat ko, mga ilegal na naninirahan sa lupain, mga batang nasa delikadong kondisyon at isang matandang lalaking hindi na kayang alagaan ang sarili. Lumabas si Valerio mula sa bahay, payapa, pinupunasan pa ang kanyang kamay gamit ang basahan. Kalma ang kanyang tindig, walang kaba, walang balak tumakbo. Nakatayo siya sa pintuan na bagong barnis kasama sina Marco at Elena sa magkabilang gilid. Magandang umaga po, Ginoo. Ano po ba ang dahilan ng biglaan ninyong pagdalaw, lalo na't wala kayong dalang search warrant? Tanong ni Valerio sa boses na singtibay ng bato. Ang social worker, isang babaeng seryoso ang anyo, ay inayos ang kanyang salamin bago sumagot. Ginoong Valerio, ang aming opisina ay nakatanggap ng seryosong reklamo tungkol sa kalagayan ng pamumuhay dito sa inyong tahanan, pati na rin sa inyong mental na kalagayan. Mabuti naman, pumasok po kayo at silipin niyo mismo ang lahat, alok ni Valerio habang buong bukas na ibinukas ang pintuan. Inaasahan ni Davide na madarat na nila ang parehong gulo ng isang linggo lang ang nakaraan. Ngunit sa pagpasok niya, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Hindi na ito ang basurang bahay na naaalala niya. Ang hangin ay may kaaya-ayang samyo ng beeswax polish, bagong lutong tinapay na nagpapalamig pa sa kusina, at mga mabangong bulaklak na nakaayos sa mga florera sa bawat sulok ng bahay. Lahat ng sirang muebles ay maayos na naayos at naibalik sa dating ganda. Ang sahig na kahoy ay kumikintab na parang salamin at wala ni isang butil ng alikabok na makikita saan man. Sa tulong ni Elena, ang dating malamig at walang buhay na bahay ay naging isang tunay na tahanan, mainit, marangal at puno ng malasakit. Mayroon pang nakadisplay na watawat ng Amerika sa ibabaw ng fireplace bilang makabayang paggalang. Maingat na ininspeksyon ng social worker ang bawat silid ng bahay. Sinuri ang kusina na ngayon ay puno ng sariwang pagkain at gamit at pinanood ang mga batang tahimik at masayang nakaupo sa hapagkainan. Malilinis at maayos ang kasuotan, mga bagong damit na binili ni Valerio nang sila'y nagtungo sa bayan at abalang-abala sa kanilang takdang aralin. Nasaan nga ba ang panganib na tinutukoy mo sa iyong ulat, Ginoong Davide? Tanong ng opisyal na halatang nainis na nasayang lamang ang oras niya sa pagbisita. Ang tahanang ito ay maayos, ligtas at nasa mabuting kalagayan. Sa totoo lang, mas maayos pa ito kaysa sa maraming bahay na regular kong inaasikasong inspeksyonin. Lalong nataranta si Davide habang nakikita niyang gumuho sa harap ng kanyang mga mata ang maingat niyang inihandang plano. Isang palabas lang ang lahat ng to, nilinlang ka lang nila. Nababaliw na ng tuluyan ng tatay ko. Literal niyang pinulot sa kalsada ang mga palaboy na yan. Sigurado akong may ginagawang masama ang mga yan. Baka nilalagyan nila ng droga ang pagkain niya o minamanipula ang pag-iisip niya para sa sarili nilang kapakinabangan.
Sa puntong iyon, lumakad si Valerio patungo sa isang antigong desk sa sulok at kinuha ang isang leather folder mula sa drawer. Anak, palagi mong minamaliit ang sarili mong kakayahan, pero higit sa lahat, palagi mo ring minamaliit ang kakayahan ko, sabi ni Valerio sa tinig na malamig at matalim na halos mag-freeze ng hangin sa paligid. Alam kong darating ang araw na susubukan mong gawin ito. Kaya kahapon pa lang, pumunta na ako sa bayan para maghanda. Narito sa folder na ito ang opisyal na medical certificate mula sa punong psychiatrist ng Regional Hospital na nagsasabing nasa maayos akong kalagayan. Kasama rin dito ang isang legal na affidavit na nagpapatunay kay Marco bilang opisyal kong tagapamahala ng pag-aari at live-in na empleyado, suportado ng isang legal na kontrata sa trabaho. Iniabot ni Valerio ang mga dokumento sa pulis upang ito'y ma-review. Ang mga taong tinatawag mong walang kwentang palaboy ay mga legal kong empleyado at mga imbitado kong panauhin. Ikaw, Davide, ang tanging taong wala sa lugar ngayon dito, isa kang tunay na manlulusob sa ari-ariang ito. Maingat na sinuri ng pulis ang mga dokumento at tumango bilang kumpirmasyon. Lahat ng ito ay legal at nasa ayos, Ginoong Davide. Dapat mo ring malaman na ang pagsusumite ng maling ulat sa Child Protective Services ay isang seryosong krimen. Ang payo ko sa iyo, umalis ka na sa lugar na ito bago pa ako magdesisyong arestuhin ka sa kasong pananakot at pag-aaksaya ng oras at yaman ng gobyerno. Ang kahihiyan ni Davide sa mga sandaling yon ay ganap at tuluyan, lalo na't nangyari ito sa harap mismo ng mga taong minamaliit niya. Mismong ang kanyang ama ang tumalo sa kanya, gamit ang mismong sistemang legal na binalak niyang gamitin laban dito. Tinitigan niya si Valerio na may mata ng pagkamuhi, ngunit sa likod ng pagkamuhi ay may halong bagong damdaming ngayon lamang niya naramdaman para sa kanyang ama, tunay na takot. Napatunayan ng matandang tsuper na hindi siya madaling dayain o manipulahin. Pagsisisihan mo ang desisyong ito, Papa. Kapag ninakaw na ng mga taong yan ang lahat ng meron ka, huwag na huwag mong... Hinarap ni Valerio ang galit na tingin ng anak, hindi sa galit, kundi sa matinding lungkot. Hindi na ako hihingi ng kahit ano sa iyo, anak, dahil natagpuan ko na ang tunay kong pamilya. Narito mismo. Hindi man sila kadugo o kaangkan, taglay nila ang aking dangal at buong respeto. Umalis si Davide sa bahay na puno ng galit, sumakay sa kanyang truck at tuluyang naglaho sa buhay ni Valerio, ganap at walang balikan. Pagkalipas ng ilang sandali nang humupa na ang alikabok at umalis na rin ang mga opisyal habang humihingi ng paumanhin sa kanilang pagkaabala, bumalot sa buong Haven ang isang katahimikang puno ng matinding ginhawa at kaluwagan. Naupo si Elena sa isang upuan at tuluyang bumigay. Luha ang inilabas ang lahat ng takot at pangambang inipon niya sa mga nagdaang araw. Niyakap siya ni Marco habang yakap din ni Valerio, isang awkward at di sanay na yakapan sa pagitan ng dalawang lalaking hindi sanay sa emosyonal na pagpapakita, ngunit hitik sa tunay at taus-pusong pasasalamat. Akala ko po talaga, papaalisin niyo kami para iligtas ang sarili niyo sa gulo, amin ni Marco. Tumugon si Valerio sa isang matatag na tapik sa likod niya. Marco, inayos mo ang makina ng truck ko. Pero higit pa doon, inayos mo rin ang sirang makina ng buong buhay ko. Hindi ko kailanman magagawang paalisin ka matapos ang lahat ng ginawa mo. Ngayon, punasan mo na ang luha mo. May mahalaga pa tayong order ng muebles na kailangang tapusin. Hindi na matahimik ang mga tagabayan sa husay ng pagkakagawa mo. At sa tuluyang pagkawala ni Davide sa kanilang buhay, nagsimulang umunlad at lumago ang Haven sa paraang hindi nila inakalang posible.
Ang sinimulan nilang simpleng pagkukumpuni ay unti-unting naging isang tunay na negosyo na kinilala sa buong rehiyon bilang Travelers Carpentry and Mechanics. Ang kakaibang kombinasyon ng serbisyo ay tila kakatwa sa simula, ngunit napatunayang napaka-epektibo sa aktwal. Tumitigil ang mga long-haul trucker para ipaayos ang kanilang makina at bago sila umalis, nakakabili pa sila ng magagandang muebles na gawa kamay para sa kanilang mga asawa o kaya ng mga custom-built gun rack na swak sa loob ng kanilang pickup trucks. Ipinamalas ni Marco ang kanyang sarili bilang isang tunay na henyo pagdating sa paggawa ng kahoy. Lumilikha siya ng mga kakaibang obra na agad nagbunga ng listahan ng mga customer na kailangang maghintay ng ilang buwan. Tuluyan nang nagpasya si Valerio na magretiro mula sa long-distance hauling. Ibinenta niya ang kanyang mahal na Kenworth at ginamit ang pera upang bumili ng mas maliit na delivery van na sadyang para sa paghahatid ng muebles sa mga customer. Mas maikli man ang bagong ruta niya, labis naman itong kasiya siya sa bawat ibang aspeto. Inilalaan niya ang kanyang mga hapon sa pagtuturo kay Luca ng masalimuot na sining ng ukit sa kahoy at kay Chiara naman ng tamang paraan ng pag-aalaga sa hardin. Unti-unting naging lolo siyang puno ng pagmamahal, isang papel na hindi niya kailanman naranasang gampanan para sa mga anak ni Davide. Kasabay nito, ibinabahagi niya ang mga kwento ng maalamat na road trip sa Amerika mula sa mga lumipas na dekada. Lumipas ang 5 taon, ang Haven ay hindi na isang abandonado at napabayaang tahanan. Isa na itong buhay na puso ng buong komunidad. Si Elena ang nangangasiwa sa lahat ng talaan at pinansyal na aspeto, tumpak at mahusay. Si Marco naman ay may 2 katulong na sa masiglang paggawaan at si Valerio, oo, siya ay tumanda sa bawat taong dumaan, ngunit hindi kailanman nawala ang alab ng kanyang diwa. Ang bawat bagong guhit sa kanyang mukha ay bunga ng tunay na ngiti, hindi ng mabigat na pasanin. Sa isang maulang hapon na kapareho ng gabi noong una silang nagtagpo, umupo si Valerio sa kanyang rocking chair sa terasa katabi si Marco. Tahimik nilang pinanood ang ulan sa matiwasay na katahimikan ng magkaibigan. Noong gabing iyon, halos hindi ko itinigil ang pagmamaneho, bulong ni Valerio habang nakatitig sa ulan. Konting-konti na lang, bibilisan ko na sana at iiwan ko na kayong lahat sa gitna ng bagyong yon. Napakalaking pagkakamali. Sana yon. Siguro'y namatay na akong mag-isa sa malamig at walang laman na cab ng truck, kapiling lang ang mga pagsisisi ko. Ngumiti si Marco habang patuloy na kinikinis ang isang laruan mula sa kahoy. Pero tumigil ka, Valerio. Yun lang ang mahalaga sa dulo. Tumigil ka. Isang bagay na halos wala nang ibang kayang gawin noon. Pumanaw si Valerio sa isang tahimik na gabi ng taglamig, sa sarili niyang kama, napapalibutan ng mga taong tunay na naging pamilya niya. Nandoon si Marco, si Elena, si Luca at si Chiara. Walang lungkot na nagpaikot sa huling sandali niya, walang takot na lumukob sa kanya. Ang kanyang iniwang testamento ay simple at malinaw. Ang buong Haven at lahat ng kanyang ari-arian ay iniwan kina Marco at Elena. May isa pang espesyal na probisyon, isang scholarship fund para punduhan ang buong pag-aaral ni Luca at Chiara hanggang kolehiyo at lampas pa. Para kay Davide, isa lang ang iniwan niya, isang lumang toolbox ngayoy walang laman kasama ng isang sulat kamay na tala para sa iyo upang sa wakas ay matutunan mong buuin ang sarili mong buhay sa pamamagitan ng tapat na pagsisikap at hindi sa pagkuha mula sa iba. Isang huling aral mula sa isang amang hanggang sa huling hininga ay hindi tumigil sa pagtuturo ng mahahalagang prinsipyo sa buhay, even kung kailangan itong gawin sa paraan ng katigasan at pagtutuwid. Ang kahangahangang kwento ni Valerio at ng pamilyang Castillo
ay unti-unting naging isang alamat na isinasalaysay ng komunidad sa bawat henerasyon. Isa itong makapangyarihang patunay na ang pamilya ay hindi lang nasusukat sa dugo o lahi, kundi sa katapatan at tunay na malasakit sa isa't isa. Iniligtas ni Valerio si Marco mula sa kagipitang walang pag-asa. Ngunit kapalit nito, iniligtas ni Marco si Valerio mula sa malalim na pag-iisa. Nailigtas nila ang isa't isa sa paraang hindi nila kayang gawin ng mag-isa. Isang magandang paalala ang kwentong ito na minsan ang mga hindi inaasahang liko ng buhay, ang biglaang paghinto upang tumulong sa isang estrangherong nangangailangan, ang siyang nagiging daan upang matagpuan natin ang ating tunay na layunin at tadhana. Ang tunay na yaman ay hindi kailanman makikita sa pagbebenta ng lupain sa mga developer. Makikita ito sa hapagkainang puno ng kwento at tawanan, sa siglang bumabalik sa lumang pagawaan, at sa halakhak ng mga batang muling bumuhay sa mga silid na matagal ng tahimik. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa kamanghamanghang paglalakbay na ito, puno ng pagbabago at pag-asa. Naway magsilbing inspirasyon sa iyo ang kwento ni Valerio upang palagi mong panatilihing bukas ang iyong mga mata at puso habang tinatahak mo ang sariling landas sa buhay. Hindi mo alam kung kailan ang iyong munting pagpreno at pagtulong sa iba ang magiging dahilan ng pagbabagong hindi lang sa buhay ng kapwa, kundi sa sarili mong mundo rin. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa iyong puso, isa lang ang hiling namin sa iyo. I-type ang salitang katapatan sa comment section at sana'y ibahagi mo rin ang video na ito sa isang kakilala, isang taong kailangang paalalahanan na may mga mabubuti at mapagmalasakit pa ring tao sa mundong ito. Pindutin mo ang subscribe button para sa mas marami pang kwentong bumubusog at nagpapalakas ng kaluluwa. At laging tandaan ang mahalagang katotohanan ito, kapag may nakita kang taong nahihirapang maglakad sa ilalim ng malakas na ulan, labanan mo ang tukso na bilisan at lampasan sila. Maaaring dala-dala nila ang himalang matagal mo nang hinihintay sa buong buhay mo.